Samantala, sa Mount Tranquility sa Underworld Sect, yumukod ang tatlong protector kay Yu Zhenghai. Master, pakiusap, parusahan ninyo kami. Nabigo kami sa aming mga tungkulin. At hindi namin napigilan ng Elder. Hinihiling namin ang inyong parusa. Bumaling si Yu Zhenghai at makahulugang sinabi. Ang lakas ng Underworld Sect ngayon ay malaki ang utang sa inyong mga pagsisikap. Hindi kami nangangahas umangkin ng kredito. Mula nang umalis ako sa Evil Sky Pavilion. At itinatag ang Underworld Sect. Ito ay para sa kapakanan ng dakilang layuning ito. At kayo ang aking pinakamahuhusay na tenyente. Sa buong mundo, kayo ang pinakatitiwalaan ko. Si Hua Chongyang, natakot, mabilis na lumuhod sa isang tuhod. Handa si Hua Chongyang na tanggapin ang parusa. Ako ang kumilos sa utos ng master ng walang pahintulot. At ang tatlo pa ay hindi kasali. Isinasaalang-alang din ni kapatid Chongyang ang mas malaking larawan. Lubos kaming nakipagtulungan. Kung may parusa, handa kaming ibahagi ito. Walang masabi si Di Qing. Handa kaming ibahagi ang parusa. Sa huli, pinili ng apat na sumuko ng harapin ang Evil Sky Pavilion. Kung nakabilis sana sila ng kaunting oras para kay Yu Zhenghai, maaari sana nilang nilipol ang Clarity Sect. Ang kanilang layunin ay ang dakilang layunin ng pamumuno sa mundo. Hindi ito laro ng bata. Ang pinakatatakot nila ay ang pagkabigo sa kritikal na sandali. Handa nang tanggapin ng tatlo ang parusa. Ngunit sa kanilang sorpresa, tinulungan sila ni Yu Zhenghai na tumayo. Kayo ang aking mahuhusay na tenyente. Paano ko kayo masisisi? Napakahusay ng ginawa ninyo sa bagay na ito. Lubos na nalito ang tatlo. Hindi nila maintindihan ang kanyang papuri. Master, hindi namin matatanggap ang gayong mga salita. Hindi ba dapat ninyo kaming parusahan ng mabigat ngayon? Bakit bigla ninyo kaming pinupuri? Bahagyang ngumiti si Yu Zhenghai. Lahat ng sinabi ko kanina ay galing sa puso. Kayo ang aking pinakamahuhusay at pinakatiwalaang mga subordinate. Hindi ko kayo parurusahan. Naalala niya ang Body Binding God spell. Kung hindi dahil sa kanyang ikapitong nakababatang kapatid na pumalit sa kanya. Hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Labis na naantig sina Hua Chongyang at ang iba pa. At sabay-sabay na nagsalita. Salamat po, Master. Tumango si Yu Zhenghai. Gayunpaman, kung muli naming makaharap ang aking master sa hinaharap, mabilis na ipinahayag ng tatlo ang kanilang katapatan. Master, magtiwala kayo, tiyak na pipigilan namin siya hanggang kamatayan. Umiling si Yu Zhenghai, iwasan ninyo siya hanggat maaari. Natigilan ang tatlo, nagtataka kung ano talaga ang pinaplano ng master. Wala nang sinabi si Yu Zhenghai at pinauwi na sila. Tila may naisip si Hua Chongyang. Master, sapat na ba si Bai Yucheng lamang upang protektahan si Mr. Seventh? Kalmadong nagsalita si Yu Zhenghai. Mayroon akong mga plano. Pagkaraan ng isang oras, dumaan ang Underworld Sex Flying Chariot sa mga patong ng ulap dagat. Kasama si Siwei na nakaupo sa loob. Nakapikit ang mga mata, tinitipid ang kanyang enerhiya. Sa sandaling ito, lubos na naubos ang primal na enerhiya ng kanyang katawan. Halos kasing hina na siya ng isang ordinaryong tao na halos hindi makalaban. Maliban sa lakas mula sa kanyang pinatigas na katawan. Kung hindi, walang pagkakaiba, para sa isang cultivator, ang hindi makapagpakilos ng primal na enerhiya ay nangangahulugang kasing halaga ng may kapansanan. May kapansanan ako sa sandaling ito. Malalim na bumuntong hininga si Siwei at inutusan ang lumilipad na chariot na huminto. Ang piloto, si Bai Yucheng, ay nagtataka, Mr. Seventh, malapit na tayong makarating sa Crouching Dragon. Bakit tayo hihinto? Dahan-daang sinabi ni Siwei. Maaaring marating ni Master ang Clarity Sect mula sa pampang ng Slender West Lake sa gayong maikling panahon. Dahil may nagbigay sa kanya ng impormasyon. Sandaling natigilan si Bai Yucheng. Mr. Seventh, pinaghihinalaan mo ba ako? Umiling si Siwei. Nakangiting tumugon. Nagkakamali ka. Pagkatapos ay itinuro niya ang kaliwa. Lumiko patimog. Ang Crouching Dragon Ridge ay isang pain lamang. Isang pansamantalang punto ng intelihensya upang iligaw ang iba. 10 milya sa timog, may isa pang punto ng intelihensya. Ang Yellow Peak Mountain, na napakaligtas.
Ilang sandali ang lumipas, dumating ang lumilipad na chariot sa itaas ng Yellow Peak Mountain. At si Bai Yucheng, dala siya, direktang bumaba. Pagdating sa labas ng Council Hall, yumukod si Siwia. Salamat po, Miss Bai, sa inyong proteksyon sa buong paglalakbay. Pakiusap, pasalamatan ninyo ang aking nakatatandang kapatid para sa akin pagbalik ninyo. Bahagyang tumawa si Bai Yucheng bilang tugon. Naipaalam na sa akin ng master. Dahil sa pagkawala mo ng paglilinang, personal kong titiyakin ang iyong kaligtasan hanggang sa maibalik ang iyong kapangyarihan. Si Wia, nagulat, bumaling na parang walang anuman. Pakiusap, maupo kayo. Itinuro ni Bai Yucheng ang mga miyembro ng Darknet. Narinig kong gusto ni Mr. Seventh ang tahimik. Kaya hindi na kita gagambalin. Hayaan mo silang ayusin ang aking tuluyan. Hindi tumutol si Siwia at hinayaan siyang magpatuloy. Sa sandaling ito, pumasok ang taong namamahala sa Yellow Peak Mountain. Hindi inaasahan ang biglaang pagdating ng master. Pakiusap, patawarin ninyo ang aking huling pagtanggap. Bahagyang ngumiti si Siwia. Ipinahihiwatig na walang problema. Si Bai Yucheng ay isa sa 4 na dakilang tagapagtanggol ng Underworld Sect. At kaibigan ko rin. Hindi siya dapat pabayaan. Sinusunod ko ang utos. Mayroon din akong iuulat. Ilang araw na ang nakalipas. Isang kilalang panauhin na may apelyidong Ri ang bumisita sa Yellow Peak Mountain. Nais humingi ng isang bagay sa master. Bahagyang sumimangot si Siwia. Isang kaibigan na may apelyidong Ri. Nagulat ang namamahala sa tanong ng master. At mabilis na tumugon. Hindi lamang niya alam ang pagkakakilanlan ng master. Ngunit tumugma rin ito sa lihim na senadoryas. Maaari kaya siyang peke, sa ilang kadahilanan. Biglang nakaramdam ng masamang kutob si Siwia. Nasaan na siya ngayon? Sumagot ang namamahala. Kasalukuyan siyang bumibisita sa Yellow Peak Mountain. Hindi pa siya natatapos magsalita. Nang umalangaw-ngaw ang isang pamilyar na boses sa bulwagan ng konseho. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikapitong nakababatang kapatid. Alam ni Siwia kung sino iyon. Kaya hinayaan niyang umatras ang kanyang mga subordinate ng may ngiting Ri. Muling naging kalmado ang mukha ni Siwia. At ngumiti siyang bumati. Ika-4 na nakatatandang kapatid. Matagal na tayong hindi nagkita. Inalis ni Ming Shiren ang balbas sa kanyang mukha. At bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Nagulat, si Siwia, nakaupo sa isang bangko. Tumango bilang tugon. Ito ba ang intensyon ng master? Nakangiting sumagot si Ming Shiren. Inutusan ako ng master na hulihin ka. At ibalik ka sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagtataka si Siwia. Iniisip ang lahat ng nangyari sa Clarity Sect. Hindi niya gaanong maintindihan. Nagpakahirap ang master na gumamit ng lumilipad na chariot upang personal na pumunta sa Clarity Sect. At gumamit pa ng isang banal na spell. Bakit niya ipinadala lamang ang ika-4 na nakatatandang kapatid? Kahit na mayroong pambihirang talino si Siwia. Hindi niya maintindihan ang susi sa sitwasyong ito. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, at tinanong si Ming Shiren kung paano niya nalaman na hanapin siya rito. Si Ming Shiren, walang paumanhin, kumuha ng kaunting tsaa sa tabi niya, at nagsimulang uminom. Isang salita, investigasyon, walang pader na hindi tinatagusan ng hangin. Naaalala mo ba ang lumilipad na chariot mula sa Skylark Tower? Nakababatang kapatid. Nagpabiye ka, gaano man karaming tao ang iyong upahan? Maaari bang magkaroon ng lumilipad na chariot ang isang ordinaryong tao? Si Siwia, hindi mapigil ang pumalakpak. Paano nalaman ng nakatatandang kapatid ang password? Bahagyang tumawa si Ming Shiren. Nanatili ako sa Crouching Dragon Ridge sa loob ng 2 araw. Pasensya na, hindi ako mapakali, at nauwi sa paghalughog sa Crouching Dragon. At ang lugar na ito sa loob-labas. Tiningnan ni Siwia si Ming Shiren ng may komplikadong ekspresyon. Hindi niya alam ang sasabihin. At hindi niya inaasahan na magpapakahirap si Ming Shiren na subaybayan ang kanyang mga galaw. Ika-4 na nakatatandang kapatid, mayroon akong itatanong. Sige, labis na natuwa si Ming Shiren. Sa totoo lang, wala siyang katiyakan na makakaharap niya si Siwia. Para itong bulag na pas ang nakakita ng patay na daga. At bagamat may bahid ng swerte,
Ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Lalo na kapag naghihintay sa isang taong kasing talino at tuso ni Siwia. Pagkatapos ay sinabi ni Siwia, narinig ko na ang harang ng Evil Sky Pavilion. Ay lubhang hamina, dahil kinailangan ni Master na panatilihin ang kanyang paglilinang. At sa pilitang kumuha ng kapangyarihan mula sa harang. Matagal nang hindi nakakabalik si Ming Shiren. Kaya hindi niya alam. Umiling siya bilang tugon. Pasensya na, kung gusto mong malaman ang higit pa. Kailangan mong bumalik sa Evil Sky Pavilion kasama ko. Mapait na ngumiti si Siwia. Bakit pahirapan ng mga kapwa-disipulo? Tumayo si Ming Shiren. Ang taksil ay taksil pa rin. Dapat kang magpasalamat na ako ang narito ngayon. Kung si Master mismo ang dumating. At ginawa kang alikabok sa isang sampal. Hindi ako magugulat. Hindi matatawaran ang paglilinang ni Master. Hindi ako nangangahas na pagdudahan ito. Gayunpaman, marami pa akong hindi natatapos gawin. At ang pagbabalik ngayon ay medyo maaga pa. Nagpakita ng bahid ng galit ang mukha ni Ming Shiren. Wala akong pakialam sa iyong mga gawain. Ngayon, kailangan mong bumalik sa Evil Sky Pavilion kasama ko. Hindi natakot si Siwia. Ang 10 taong limitasyon ay pinaikli ng 5 taon dahil sa mga isyu sa harang. Kahit na bumalik ako, mababago ko ba ang sitwasyon? Ano ang mangyayari pagkatapos ng 5 taon? Maghihiwalay pa rin ba tayo ng landas? Mga bagay sa hinaharap. Pag-uusapan natin ito mamaya. Kung gayon, susundan ko ang mga yapak ng ika-4 na nakatatandang kapatid. At magsabi ng isang bagay na mapanghimagsik. Kahit na si Master mismo ang dumating. Wala siyang magagawa sa akin. Si Ming Shiren, nang marinig ito, sinampal ang mesa sa tabi niya. Taksil, ngayon, lilinisin ko ang sekta mula kay Master. Nanatiling kalmado at hindi natitinag si Siwia habang tumama ang palad sa kanyang dibdib. Sa isang malakas na kalabog, tumilapon pa atras si Siwia. Bumagsak sa pinto. Dame, para, sa pagpaparusa kay Siwia. Nakakuha ng 200 puntos na merito. Nagpapahinga, nalito si Lasho sa biglaang abisong ito. Pagkatapos mag-isip, napagtanto niya na si Ming Shiren lamang ang maaaring gumawa nito. Gayunpaman, ang nakapagtataka sa kanya ay ang antas ng paglilinang ni Ming Shiren ay kararating lamang sa antas ng Golden Lotus. Paano siya magiging katapat ni Siwia? Dahil hindi niya maintindihan, bumalik siya sa pagtulog. Dumura ng maraming dugo si Siwia. At naghirap na umupo, nagmasid sandali si Ming Shiren. At pagkatapos ay naunawaan, kaya pala naselyuhan ang iyong paglilinang. Ika-7 na kababatang kapatid. Kahit ikaw ay mayroon ding ganyang mga araw. Hindi galit si Siwia. Talagang lumakas na ang ika-4 na nakatatandang kapatid. Ngunit kung buo ang aking paglilinang, hindi ka pa rin magiging katapat ko. Umiling si Ming Shiren. Talunan sa labanan. Sayang, walang kung. Malalim na bumuntong hininga si Siwia. Sige, talunan ay talunan. Ika-4 na nakatatandang kapatid. Gawin mo na. Hinawakan ni Ming Shiren si Siwia. Sa kwelyo, akala mo hindi ako nangangahas. Direktang tumingin si Siwia sa kanya. Walang takot. Talaga bang nangangahas ka? Matagal nang gustong malaman ni Ming Shiren ang tunay na dahilan kung bakit umalis ang mga nakatatandang kapatid sa Evil Sky Pavilion. Ngayong nahuli na niya si matandang 7 na si Siwia. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong linawin ang kanyang mga pagdududa. Tutal, ako ang iyong nakatatandang kapatid. Bago kumilos, gusto ko talagang malaman ang tunay na dahilan kung bakit ka umalis sa Evil Sky Pavilion. Ngumiti si Siwia, simple lang ang dahilan. Mainitan ang ulo ni Master. Tao rin kami, kailangan namin ng dignidad. Sino ang makakatiis niyan sa mahabang panahon? Kinuha namin ang aming mga armas at pamamaraan. At umalis. Pinutol ang lahat ng ugnayan. Akala mo maniniwala ako dyan? Ginagawang marangal ang iyong pagtalikod sa sekta. Kailan ba kumapal ng ganyan ang balat mo? Tumugon si Siwia. Iyon ay ang palayok na naninira sa kawali. Naaalala ko na nagkaroon ng ganyang mga iniisip ang ika-4 na nakatatandang kapatid ng salakayin ng mga nangungunang eksperto ng 10 pangunahing sekta ang Golden Court Mountain. Maaaring hindi ka maniwala dito.
Ngunit marami sa mga sumasalakay sa bundok ay mga especially iyan na itinanim ko.